So, marami po tayong tinanungan at may mga nagsabi sa akin tungkol kay Atayde na hindi totoo yun, yung binibintang kay Atayde. May proof ba? So, hanggang may mga nagsabi sa akin na ito, ganito kasi yan. Alam mo, very deceiving ngayon ang gobyerno. Ang gobyerno talaga gumagamit at bumabanat, binabash ang mga artista. Kung papansin ninyo, yung kay Cheese Escudero, laging idinadrag si Heart Evangelista. May diskarte si Heart, may diskarte si Cheese Escudero. Hindi ko maintindihan bakit laging ikino-connect si Heart Evangelista kay Cheese Escudero. Di ba? Hindi mo napapansin? Never, never kong nakita na pinagtanggol naman ni Heart si Cheese para i-connect siya doon, di ba? Pinagtanggol ni Heart yung sarili niya. Heart Evangelista! Tina-target ng mga sindikato kasama ang mag-asawang Atayde na sina Arjo Atayde at Maine Mendoza. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit pa rin na pinag-usapan hanggang ngayon ang kontrobersya ng maanumalyang flood control projects na pinaka-most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kinasangkutan ng mga corrupt na mga politiko na isa nga sa pinangalanan ng mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya ay ang ilang personalidad na mga politiko kasama ang asawa ni Maine Mendoza na si Congressman Arjo Atayde. Sa vlog nga ng political vlogger na si Banat Bay ay inilahad nito kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nabash at nadiin ng gusto ang pangalan ni 1st District Quezon City Congressman Arjo Atayde. Speaking of artista, mga kababayan, ito kasi yung tao na ito, isang artista na congressman. Siyempre, alam nyo naman po, galing din po tayo sa entertainment industry. Dati po akong matini idol. Yung grupo ko. So, meron akong mga contact ba na sa loob pa rin ng entertainment. At nung lumalabas tong pangalan ni Atayde, tinanong ko sa kanila, totoo ba itong Kasi ako kasi yung tipo ng tao, lalong-lalo na vlogger, na hindi ako yung gullible, yung mabilis maniwala. Pag ako nakakita ng mga balita, nagtatanong ako, o dino-double check ko muna, nire-research ko muna, or di kaya talaga magtatanong ako sa mga taong may kakilala o di kaya may connection dito at tatanungin ko, totoo ba itong mga ganito? May mga balitang ganito. Sabi ko nga ho sa inyo, di ba? Kahit ito si Secretary Vince, natin yan na-meet . So, marami po tayong tinanungan at may mga nagsabi sa akin tungkol kay Atayde na hindi totoo yun, yung binibintang kay Atayde. Hindi naman daw sila nag-contact ni Diskaya or something. Maybe the parents, which is yung parents, hindi naman parte ng gobyerno. Okay? Hindi ho yun politiko. So si Atayde, wala namang connection daw doon. Yung batang Atayde, yung congressman. Sabi ko, bakit naman tinitira? May proof ba? So hanggang may mga nagsabi sa akin na ito, ganito kasi yan. Alam mo, very deceiving ngayon ang gobyerno. Ang gobyerno talaga gumagamit at bumabanat, binabash ang mga artista. Sa patuloy nga ng kwento ni Banat Bay ay sumintro din sa kanyang paksa ang ukol sa pagkasangkot ni Senator Cheese Escudero na kung mapansin mo ay idinawit ng gusto ang asawa nito na si Heart Evangelista na naging talk of the town nitong mga nakalipas na buwan na tila natakpan ang mga pangalan ng mga politikong sangkot sa kontrobersiya. Kaya nga, kung papansin ninyo, yung kay Cheese Escudero, laging idinadrag si Heart Evangelista. Na, una-una, ito ako honestly, to be honest sa vlog nila, hindi ko masyadong pinanonood yung kasi yung personality ni Heart,
Yun yung tipo ng babaeng ayoko. Hindi ibig ko sabihin masama Maano yung personality ni Heart mas strong. Hindi ako masyadong ganun. Ayoko ng ganung strong. Ibig sabihin, independent si Heart, Evangelista. Hindi ako masyadong ganun. Kaya nga ako walang jowa at asawa Ayoko ng medyo ganun. Ano ibig ko lang sabihin? Ibig sabihin, independent si Cheese Escudero tsaka si Heart. They have their couple, but they have different lives. May diskarte si Heart, may diskarte si Cheese Escudero. Hindi ko maintindihan bakit lagi ikino-connect si Heart Evangelista kay Cheese Escudero. Di ba? Hindi mo napapansin? Every time na umaano si never kong nakita na pinagtanggol naman ni Heart si Cheese para i-connect siya doon, di ba? Pinagtanggol ni Heart yung sarili niya nung siya na yung binabash. Kasi binabash siya na nepo, something like that. Nakalimutan nyo ba dating may issue na nga yan? Anong issue? Mayaman kasi sila. At ang balita, mayaman na mayaman, sobra. Hindi mayaman lang na yung umiinom sa Starbucks o yung bumili ng isang bag tapos hindi na nagpalit forever in their life. Hindi ganung mayaman. Ito yung tipo ng mayaman na talagang elitista. Laking pamilya ng mayayaman talaga ito. Kilala na mayayaman ito. Kaya nga, di ba, may balita pa no na medyo may problem, parang hindi matanggap ng family. Pero ngayon okay na yung si Cheese Escudero kasi politiko. Alam niyo yun? So, si Heart Evangelista, nung binabash siya na kesyo yung pera daw niya na pinambibili niya, pinang-fashion niya, yung mga gamit niya ay galing kay Cheese Escudero, malabo po yun. Malabo ho yun kasi napakahalatang-halata naman sa personality ni Heart Pero bakit kino-connect sa kanya? Kasi nga, Isa nga sa malinaw na paliwanag ng political vlogger na si Banat Bay kung bakit tinatarget ng mga pinuno sa sindikato ng flood control projects ang dalawang couple na sina Heart Evangelista, Senator Cheese Escudero, Congressman Arjo Atayde at Maine Mendoza dahil parehong kilalang artista na kapag pinag-usapan ay siguradong matatakpan ang mga politikong sangkot lalo na ang mga pinuno ng sindikato sa flood control projects. Para sa buong kwento, narito ating panorin at pakinggan ang video. pag artista at binash mo, maingay. Pag maingay, matatakpan na yung mga tunay na issue. Halimbawa, si Martin. Where na you? Nandiyan ka pa ba? Ano na nangyari sa'yo? Nangayayat ka na ba ng tuluyan? Tingnan ninyo, wala na. Parang naglaho na si Martin. Di ba? Hindi nyo napansin yon? Kasi nga sa mga issue ng artista. At may nagsabi sa akin, ngayon ko na lang sabihin, na yun din ang issue kay Atayde. Kasi si Atayde artista rin Tapos may artista pang asawa, si Maine, di ba? So, ibinabash ng todo para mawala ang atensyon kay Martin. May nagkwento pa nga sa akin, ano yan? Troll ng mga speaker troll yan. Yan nang babash kay Atayde. Para madiin si Atayde, maingay, si Maine Mendoza, maingay. Siyempre, kilala natin sikat yung mga kasi, halimbawa, sa dami-dami ng congressman bakit si Atayde ang naging yung natatandaan? Kasi nga artista. Tapos si Maine pa, Mendoza, di ba? So talagang maalala mo siya. Pero ba't di nyo naaalala yung ibang congressman na binanggit? Wala kasing jowang artista nakukuha niyo ibig ko sabihin because of the artista factor. Kaya pala binabash ng todo si Atayde. So ako noong una sabi ko totoo ba yan? Baka naman hanggang sa kinlear siya ng DPWH. Doon ako nagulat. Sabi ko, aba, totoo nga. Ito. Ayan sabi dito, ayon mismo sa DPWH, walang ghost project sa Quezon City 1st District. Ang lupit.
Walang multo sa aking distrito, yan ang sinabi ni Arjo Atayde. Walang ghost project sa atin. At nilinaw rin ng DPWH na sa 69 na umano yung mga ghost project na lubas sa media, 7 sa mga ito ay nasa distrito ni Atayde. Kumpirmado namang na kompleto ang 5 sa mga ito, habang natigil ang 2 po dahil sa mga hindi na-resolve ang problema. Kabilang ang nasuspending proyekto sa Mariblo Creek. Nakadokumento at meron ding photographic evidence ang lahat ng proyekto. So ibig sabihin, walang ghost project si Atayde. Bakit parang siyang diin na diin? Kasi nga po, idinidikit yung father ni Atayde sa mga Diskaya. Sino ho ba si Diskaya? Si Diskaya lang naman ang unang nagbanggit na may tinatanggap si Saldico at si Martin Romualdez. Yon. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!